kontento at masaya na siya. Magaling si Lito kahit pakatamtaman lamang. Pero likas na mahina ang katawan ni Lito. Madali itong kinupo ng karamdaman. Unti-unting dumalang ang kanilang pagtatabi hanggang sa ganap na wala na. Na-stroke si Lito at ilang buwan ding naratay sa kama bago tuluyang binawian ng buhay. Ever wish you had more hours in the day? It's time to digitally transform how you work. Bloomberg has been building and implementing AI solutions for more than a decade. Now we're putting tools enriched with AI and NLP output at your fingertips. New APIs connect IB, the terminal, and your firm's proprietary systems. Automate workflow. At sa panahong iyon, niya nagawang magtaksil sa asawa. Nagpaubaya siya sa isang malayong kamag-anak na kinuha nilang katulong sa pag-aalaga kay Lito. Si Utoy, isang 18 anyos na binata. High school dropout, walang trabaho, pero masipag sa gawaing bahay habang naglalako ng panindang gulay at kakanin ang biyudang ina. Hindi masasabing magandang lalaki, pero matipuno ang pangangatawan. Mahiyain at magalang, ito ang una niyang impresyon sa binata. Sa araw ng duty ni Utoy, umuwi ito bago gumabi. Ito ang nagpapaligo, nagpapalit ng diaper, at nagpapakain at nagpapainom ng gamot. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang massage therapy sa mga braso at binti ni Lito. 3 linggo pa lamang si Utoy sa trabaho nito nung mangyari ang kanyang kataksilan. Noong gabing yon, desidido na siya nang akitin si Utoy. Kinabukasan, matagal nang nakaalis si Anika. Nasa banyo siya at naliligo. Si Utoy ay kasalukuyang nasa kwarto at minamasahe si Lito. Nasa sala na si Utoy at nakaupo sa sopa. Nang lumabas siya sa banyo, suot lamang ang maluwag niyang duster. Huminga muna siya ng malalim bago lumapit at umupo sa tabi ni Utoy. Si Kuya. Nakatulog na ate. Bago pa ako matapos magmasahe. Asiwang sagot nito, ang bango kaya ni Katrina. Iba talaga ang sariwang amoy ng isang bagong paligo. Hindi kaila kay Katrina ang pasimpleng tingin ng binata. Baka pwedeng ako naman ang masahihin mo. Masakit ang mga binti at balakang ko eh. Ang lambing ng boses. Oh? Sige ho ate. Saan ho tayo? Teka ha, dun. Baka pwedeng dun na lang tayo. Medyo mahaba at malapad ang antikong dining table. Walang kiyemeng dumapa sa mesa. Nang mainip, dahan-dahan niyang nilingon ang binata. Utoy? Si Utoy, tila pinako sa sahig sa labis na pagkabigla. Namimilog ang mga mata at titig na titig. Ngayon ka lang ba nakakita, Utoy? Ilang taon ka na ba? 18 na ate. Noong 1 linggo lang. Hindi ka pa nakakakita ano? Nangingiti niyang tanong. Sa video lang ate. Nahihiya nitong sagot, hindi makatingin kay Katrina. Halika, lumapit ka dito sa akin. Huwag ka na mahiya. Papakita ko sa'yo ang matagal mo na gustong makita. Tila ng engkanto si Utoy, halos mapugto ang hininga. Lalo namang ginanahan si Katrina sa nakitang pagkamangha sa mukha ni Utoy. Itigan mo na lang ba yan? Anyaya ni Katrina. Dito na nawala ang hiya at paggalang ni Utoy sa kanyang ate. At hindi nagtagal. Nang maibsan ang nadarama, biglang natauhan si Katrina. Mabilis na bumangon at nagtungo sa banyo. Matapos sabihan si Utoy na ayusin ito ang sarili. Sa loob ng banyo, ay pilit na nilalabanan ni Katrina ang sumbat ng kanyang konsensya. Ipinangako sa sarili na iyon na ang una at huli niyang pagtataksil. Subalit sadya yatang napakahirap talikuran. Ang walang katulad na ligayang dulot nito. Kaya naulit at muling naulit hanggang naging paulit-ulit na ang kanyang pagtataksil. Mga ilang linggo pang nagpatuloy ang kanilang kataksilan. Nahinto lamang ito nang pinatigil na si Utoy ng kanyang ina dahil
kailangan na ang tulong nito sa pagtitinda. Hindi niya malaman kung matutuwa siya o malulungkot sa pagkawala ng lalaki na pumawi sa kanyang pagkauhaw. Isang linggo pa lamang wala ang binata ay miss na niya ito. Makaraan pa ang isang buwan ay pumanaw na si Lito. At isang gabi nga ang burol ng kanyang asawa ay dumating si Kuya Fred. Nag-iba na ang tingin nito sa kanya mula ng gabing yun. At ngayon, ito siya sa bahay. Magkasama sila sa iisang bubong. Nasa kabilang kwarto lamang at marahil nag-iisip kung paano siyang makakapiling. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin sa sandaling dumating ang pagkakataong iyon. Si Anika, katulad ng kanyang ina, hindi rin niya alam ang gagawin kapag kumilos na ang mahilig niyang tito. Alam niyang hindi magtatagal at siguradong mangyayari iyon. Noon pa mang burol ng kanyang ama, ay halata ang pagtingin nito sa kanya. Katulad ng mga tingin na sumalubong sa kanilang mag-ina nang dumating sila sa bahay nito. Medyo matagal na rin mula nang huli nilang pagtatabi ng asawang si Ronald. Hindi niya inakalang babalik agad ang kanyang nadarama matapos siyang makunan. Matagal din bago siya nakatulog. Mula nang makitira si Katrina sa akin, ay nagbuhay hari na ako. Sila ng mag-ina ang nagpupumilit na mamahala sa lahat ng gawaing bahay sa gitna ng aking mariing pagtutol. Hindi kasi ako sanay na walang ginagawa sa bahay. Pero hinayaan ko na rin sila para na rin maramdaman nilang hindi pabigat sa akin ang kanilang pagpisan sa aking bahay. Isang buwan ko nang kasama sa bahay sina Katrina at Anika, pero hindi ko pa rin mapigilan sa araw-araw na nakikita ko silang kakalat-kalat sa loob ng bahay sa iba't ibang ayos, posisyon at galaw. Uniforme na yata ng dalawa ang suot na maluwag na short at t-shirt at kadalasan pa nga ay sando ng mga anak ko. 呢個習慣喺都市入邊好多人都有，佢有，佢都有，令佢哋咁拗頭嘅係市場周期轉變而誘發轉換強積金嘅不良習慣。 Malakas ang kutob ko na alam ng mag-ina na minamatyagan ko sila. Minsan pa nga kasi ay nahuli ako ni Anika na nakatitig habang ito ay nanonood ng TV. Nakataas ang isang paa sa sopa. Makahulugan ang ganting tingin niya sa akin. Parang pinipigil ang ngiti bago dahan-dahang ibinaba ang paa. Nag-init ang aking muka. Alam kong namula ito. Pero hindi ako sigurado kung ito ay dahil sa ako'y napahiya. Pero mas matindi si Katrina dahil talagang hindi na ito nagsasara ng pinto kapag nasa loob ng banyo. Ilang beses ko na itong muntik pasukin. Pero ewan ko ba kung bakit nagdadalawang isip ako. Nalalaos na yata ako, nagiging nervyoso na. Isang umaga, tumawag sa akin si Bella. Tay, musta na kayo dyan? Bunga dito, mukhang masaya ang tinig ng aking anak. Ako naman ay 2 araw ng masama ang pakiramdam. Paus ako at masakit ang aking lalamunan. Bella, anak. Ito, ayos lang naman. Tay, bakit ganyan ang boses nyo? May sakit ba kayo? Ay, hindi. Okay lang ako. Masakit lang ng konti ang lalamunan ko. Alam ko na kung bakit. Anong alam mo na? Ano pa, di nasobrahan kayo sa pagkain. Dala-dalawa kasi yung pinapapak nyo dyan. Hindi na talaga magbabago yung kabastusan ng bunganga mo. Kanino pa ba ako magmamana? Easy lang kayo, Tay. Magtatagal pa naman yata sila dyan. Tumigil ka nga. Walang mangyayaring ganun dito sa amin. Napilitan akong sabihin kay Bella ang totoong sitwasyon namin ni Katrina at Anika sa bahay. Anak, sa totoo lang, walang namamagitan sa amin ang tita Katrina mo. At lalo na sa amin ang ate Anika mo. Nako, Tay. Mukhang nalalaos na kayo, ha? Siguro kulang lang yan sa practice. Hindi na kayo sanay. Ay, kung pwede nga lang, magkita tayo para makapag-practice kayo ng gusto. Gaga. Ay, Tay, nasabi ko na nga pala kay Ate Arlene, yung pagtira ni na Tita Katrina at Ate Anika sa bahay natin. Anong sabi ng ate mo? Katulad ng sinabi ko sa inyo, ang swerte nyo raw. Magkapatid nga kayo.
Pareho kayong marumi ang isip. Kamusta na mga apo ko? Inaba ko ang usapan. Maraming kwento si Bella tungkol sa dalawa kong apo. Mabilis daw lumaki at lalo daw na nagiging kamukha nilang magkapatid. Noong araw ding iyon, lalo pang sumama ang pakiramdam ko. Nilagnat na ako at nanginginig sa ginaw. Namamaga ang aking lalamunan. Ang sakit, hirap akong lumunod. Sa kama. Mabuti na lamang at kasama ko ang mag-ina. Si Katrina ang nagpapakain sa akin. Naghanda ng instant noodle at sinubuan ako. Gusto nila akong dalhin sa ospital pero tumutol ako. Bago siya matulog, ay pinainom ako ng antibiotic at gamot para sa lagnat. Nilagyan din ako ng basang face towel sa aking noo. Kinabukasan, medyo maayos na ang aking pakiramdam. Bahagya na rin masakit ang aking lalamunan. May konting sinat na lang siguro, pero parang ayoko pa yatang gumaling. Gusto ko ang pakiramdam ng binibaby. Na-miss ko yon. Naalala ko ang asawa kong si Amanda bago pa ito nag-OFW. Magaling siyang mag-alaga. Spoiled ako sa kanya kapag ako ay may sakit. Kaya nang pumasok si Katrina sa aking kwarto, nagkunwari akong tulog. Inipon niya ang aking noo. Dumilat ako. Medyo mainit ka pa kuya. Kamusta na ang pakiramdam mo? Ayos na. Masakit lang ang ulo at lalamunan ko. Gusto ko maligo. Naku, hindi pwede kuya. Punas lang dapat. Yun ang inaasahan kong isasagot niya. Gusto ko talagang magpapunas. Kaya nga kunwari ay gusto kong maligo. Hayaan mo kuya. Sasabihin ko kay Anika na punasan ka. Mamamalengke na kasi ako. Ipagluluto kita ng paborito mong tinolang manok. Bago umalis si Katrina, narinig ko pang inutusan nito ang anak para ako ay punasan. Lalong tumaas ang temperatura ng aking katawan sa aking narinig. Excited akong naghintay sa pagpasok ng aking pamangkin. Umarte akong masama ang pakiramdam, pero ang totoo, mas masama ang balak ko. Pagpasok ni Anika, medyo pinupungay ko pa ang aking mga mata. Kunwari ay antok at nangihina pa. Nilapag niya ang nilang malaking bowl ng tubig sa table lamp tsaka umupo siya sa aking tabi. Umupo siya sa gilid ng kama. Una niyang pinunasan ang aking muka gamit ang face towel. Tito, sabihin niyo lang kung masyadong mainit ang tubig ha. Pagkatapos sa muka, ang mga braso ko naman. Tapos ang leeg. Tinaas niya ang t-shirt ko para punasan ang aking dibdib. Ang gaan ang paramdam ko, Anika. Palagi ko madali lang akong gagaling nito. Pagdating sa aking mga binti, inasahi pa niya ito sandali. Pati na rin ang aking mga paa. Ayan tito, presko na kayo. Mag-relax lang kayo at ihahanda ko na ang breakfast niyo. Nakangiti niyang salita sa akin. Saglit nagtama ang aming paningin. Akmang tatayo na sana siya nang bigla kong hinawakan ang kanyang kamay. Hindi kumikibo si Anika, pero nakayuko at ayaw tumingin sa akin. Lumakas ang loob ko. Anika, kailangan ko ito. Matagal na. Nangangatalang boses ko habang nakatingin sa kanya na parang humihingi ng pangunawa. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Matagal, tila iniisip kung ano ang gagawin. Pagkatapos ay ngumiti. Sige lang tito, ako na ho ang bahala. Salamat, Anika. Napangiti si Anika. Anika, kailangan ka magpaubaya sa akin. Samo ko habang hawak ko ang kanyang kamay. Tito, promise pag magaling na kayo. Sabay talikod at mabilis na lumabas ng kwarto. Nakangiti akong nakaidlip muli dahil sa ginhawa at sa pangakong binitawan ni Anika. Lunchtime, nauna na palang kumain silang Katrina at Anika. Yun ang sinabi ni Katrina pagpasok niya sa aking kwarto nang may dalang pagkain para sa akin. Nakakaya naman sa'yo. Sana tinawag mo ako. Kaya ko naman siguro. Siyempre, konting drama ko. Ay naku kuya, mabuti na yung makapagpahinga pa kayo. Sabay ko siya sa tabi ko para ilapag ang pagkain sa mesita sa tabi ng kama.
Nag-angat ako ng tingin. Nagtama ang aming mga mata. Mukhang magaling ka na nga, kuya. Nangingiti niyang wika. Kamusta na ang kaso nyo? Ano ang balita sa manugang mong ilaw? Inaba ko ang usapan. Wala pa rin daw, kuya. Malungkot niyang sagot. Hayaan mo, mahuhuli din yung walang yang yun. Sabay hawak ko sa kanyang kamay, saka pinisil. Ang lambot ng kanyang kamay. Sana nga mahuli na. Sagot ni Katrina, saka tatalikod na sana para lumabas ng kwarto. Pero hindi ko binitawan ang kanyang kamay. Katrina, maraming salamat sa inyong dalawa. Lalo na sa'yo. Gusto kong malaman mo na na-appreciate ko ang ginagawa nyo rito sa bahay. Parang hindi ko na yata alam ang gagawin ko pag umalis kayong mag-ina. Inihimas ko ang